Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Andoy. Taong 1985. Palawan. Pasado 3:00 pa lang ng madaling araw, aalingaw-ngaw na ang malalakas na ingay sa katayan ni Eddie. Buhat ng pagtadtad ng nagtitigasang buto ng baka at baboy. Kabilang sa 20 mangangatay si Andoy. Isang 35 anyos na maglilimang taon na sa serbisyo. Sa tagal na sa serbisyo, kabisado niya na ang trabaho. Andoy, pagkatapos mo dyan sa baboy, samahan mo si Tonyo sa pag-deliver. Pupunta kayo sa kabilang bayan ha. Kailangan yung maihatid yung 20 kilo ng baka sa karinderya ni Aling Isig. Bilisan mo na riyan. Wika ng amo na si Eddie. Tumangulang si Andoy sa utos nito. Minadali na ang pagkatay upang makausad sa susunod na trabaho. Nang matapos siya, hinanap na si Tonyo. O ito, manigarilyo ka muna pampawala ng antok. Nga pala, sinabi ba sa'yo ni Bossing kung saan baryo tayo magdi-deliver? Wika ni Tonyo. Hindi na banggit sa akin eh. Saan nga ba? Tugon ni Andoy habang nagtitimpla ng kape. Nasa kusina ng bodega ang dalawa. Saan pa nga ba? Eh di sa baryo kung saan maraming usap-usapan na may aswang. Nakadalawang balik na ako dun eh. Wala pa rin nagbago. Aswang pa rin ang bukang bibig ng mga tao. Sana ngayon hindi na. Natatakot ka ba sa mga aswang? Butchero ka rin naman ah. Maalam sa paggamit ng patalim. Isang buong baka nga kaya mong itumba eh. Aswang pa kaya? Hoy pare, kahit ikaw pa ang tinaguri ang pinakamahusay na mangangatay, kapag aswang na ang nakalaban mo, ibang usapan na yun. Pambihirang lakas ang meron sila. Anong laban ng patalim mo? Sige na nga pare, dalhin mo na lang yung kape mo, aalis na tayo bago pa sumikat ang araw. Maraming delivery ngayon no, kaya dapat mabilisan. Halika na. Wika ni Tonyo. Binitbit ni Andoy ang tasa ng kape. Kumuha ng tinapay at saka nagmamadaling sumunod. Habang lula ng sasakyan, hindi pa rin natigil si Tonyo sa pagkwento patungkol sa aswang. Ayon sa kanya, ilang beses na itong nakita. Maniwala ka man o hindi, ilang beses na akong nakakita ng aswang. Swerte nga lang dahil hindi ako inatake. Malas ko kapag napatay ako nun. Ikaw ba, Andoy? Sa tanang buhay mo, hindi ka pa ba nakakakita ng aswang? Dito sa atin at sa iba pang lugar, marami, kaya imposibleng hindi ka pa nakakakita. Napangiti si Andoy sa tanong ng katrabaho. Ang tingin ng karamihan sa kanya, ordinaryong mangangatay sa katayan ni Eddie. Subalit lingid sa kaalaman, siya ay antinghero na manunugis ng aswang. Noong nasa Negros pa lamang, gawain na ito kasama ang iilang kaibigan at syuhin. Ngayong nasa Palawan na, patuloy na pinaglilingkuran ang lihim na karunungan kahit mag-isa na lang. Sa halos 5 taon niyang paninirahan dito, 10 aswang na ang harap-harapan niyang nakalaban at lahat ng ito ay hindi umubra sa kanya. Ilang beses na rin ako nakakita ng aswang. Yung iba nga, nakasalubong ko pa eh. Nakasalubong? Ano naman yung ginawa mo? Tumakbo ka ba? Hindi naman sila uubra kung matapang ka. Maging matatag ka lang. Huwag mong ipakitang natatakot ka. Siguradong aatras din sila. Matapang? Uy boy, lusawang pagiging matapang na yan kapag halimaw na ang nakaharap mo. Isipin mo nga, nakakakilabot na aswang ang makikita mo. Paniguradong tatablan ka agad ng pagkaduwag at takot. Siguradong tatakbo ka. Ah, ganun ba?
Kung sa bagay, may punto ka nga naman. Tugon ni Andoy. Ibinuhos na lamang ang atensyon sa mainit na kape. Nakarating sila sa tindahan ni Aling Ising bandang alas 5. Pinagtulungan na ibaba ang mga karne diretso sa kusina. Pinag-antay sila sandali dahil may nilakad pa ang may-ari. Hindi naman pwedeng umalis na walang dalang bayad. O ito, kape at kakanin. Pagtiyagaan niyo na muna habang inaantay si Aling Ising. Nagsimba pa kasi. Mamaya pa darating yun. May tinapay rin sa kusina ha. Kumuha lang kayo kapag kinulang yan. Hindi naman siguro aabutin ng alas 7 ang amo mo, no? Kailangan kasi namin makauwi ng ganyang oras eh. May trabaho pa nag-aantay sa amin. Tawagan mo na lang kaya, iho. Wala po akong telepono eh. Pero bandang alas 6 po kadalasang nakakauwi si Aling Ising galing sa pagsisimba. Intayin niyo na lang ho. Wika nito. Habang nag-aantay, ang kape at kakanin na muna ang pinagbalingan nila ng pansin. Pero sa kalagitnaan ay nahatak ang atensyon ni Andoy sa mag-asawang kakarating pa lamang. Ang babae ay naupo sa mesa. Ang lalaki naman ang lumapit sa tendero upang bumili ng pagkain. Kung titignan ay para lamang silang ordinaryong tao, katulad ng karamihang kumakain sa karinderya. Pero dahil may kakaibang abilidad si Andoy, kilalang kilala niya ang ibang katauhan ng dalawa. Minabuti niyang wag magpalata habang dinarama ang enerhiya ng mutyang tangan. Aktibo at umiinit. Tinutukoy ang mag-asawa. Palihim niya munang pinagmasdan hanggang sa natapos. Wala namang ginawang masama dahil sumakay kagad ng motorsiklo at umalis. Kakilala mo? Kanina ko pa napapansin nakatingin ka sa kanila eh. Dapat sana nilapitan mo para makausap. Hindi naman sa ganun. Akala ko lang kakilala ko. Hindi pala, medyo kawig lang. Palusot ni Andoy. Hindi na rin sila nagtagal dahil dumating na si Aling Ising. Matapos matanggap ang bayad ay nagmamadali na silang umalis. Habang nasa daan, hindi inaasahan ni Andoy na makikita ang motorsiklo na gamit ng mag-asawa sa karinderya. Motorsiklo lamang ang nasa tabi ng daan, malapit sa kakawyan at bundok. Dahil dito, napapaisip tuloy siya sa posibleng ginagawa ng dalawa. Tonya, masyadong makapal yung kakawyan sa baging ito, di ba? Tapos may bundok sa unahan. Wala bang kababalaghang nangyayari dito? Isa pa, kahit may araw, medyo madilim eh. Dahil sa naglalakihan at nagkakapalang dahon sa mga puno. Pare, ito yung sinasabi ko sa iyo nung nakaraan, di ba? Nakamunti ka na akong makasagasa ng aso. Tapos pagtingin ko sa side mirror, naging tao eh. Kaya yun sa takot ko, pinaharurot ko yung sasakyan. Isa pa, dito rin namatay si Mang Robles eh. Trabador sa Katayan matapos mag-deliver. Pag uwi ayun, sinalubong ng aswang tapos namatay. Sumalangit nawa yung kaluluwa niya. Mabuting tao pa naman yun kaso naunang umakyat sa langit eh. Ang sabi nila, 2 aswang daw yung madalas na nakikita ng mga dumadaan dito. Isang babae tapos isang lalaki. Ang problema nga lang, walang nakakakilala. Matapos marinig ang sinabi ni Tonyo, hindi na nagtataka si Andoy kung may kinalaman man ang mag-asawang iyon sa nangyayaring pambibiktima sa lugar. Nang tignan niya ang side mirror, mas lalong kumulo ang kanyang dugo nang makita ang motorsiklo. Eto, payong kaibigan lang para sa'yo ha. Bilang sanay na ako sa mga ganitong gawain, huwag ka talagang papayag na mag-isa magdi-deliver ha. Kung sakali mang utusan ka ni Bossing, mas mainam na may kasama ka para may makatulong. Wala pa namang katao-tao sa lugar na to.
Walang makakarinig kung hihingi ka ng saklolo. Kung mautusan ka man, tawagin mo ako, sasamahan kita. Wika ni Tonyo. Buhat sa mga narinig, hindi siya mapakali sa kinaupuan. Kapag ganitong usapan, hinding-hindi siya natatahimik. Gusto niyang bumaba para suriin ang buong kakawyan at hanapin ang mag-asawa. Pero kinakailangan ding ingatan ang katauhan dahil hindi alam ng kanyang kasama na isa siyang antingero. Pwede naman sanang sabihin sa kaibigan subalit walang balak si Andoy. At isa pa, hindi niya ugaling ipagsabi ang kanyang gawain, maging ang tungkulin sa lihim na karunungan. Pagbalik ng Katayan, nasa pagtatrabaho na ang atensyon ng lahat. Marami-rami ang order ng mga suki, lalo pat halos nagsabay-sabay ang fiesta. Doble ang kanilang pagkilos dahil kinakailangang matapos ang pagkatay bago sumapit ang tanghali. Pagdating naman ng hapon, ihatid na sa mga mamimili. Sa puntong ito ay magkasama uli si Andoy at Tonyo. Pero sa kanila nakatoka ang pinakamalayong pagdadalhan ng mga karne. Medyo malayo ang pagdadalan nyo, tapos malubak ang daan. Itali ng mabuti dahil baka malaglag. Mag-ingat din kayo roon. Kagabi may nabalitaan ng misis ko. Meron daw natagpo ang lamang loob eh. Halatang nahulog mula sa pagkakadagit ng aswang siguro. Pasado 3:00 na. Paniguradong gagabihin kayo pagkarating doon. Iba yung pag-iingat ang hihilingin ko sa inyong dalawa. Tonyo, ikaw ang mas matanda kaya sa'yo ako mas umaasa. Babalik kayong dalawa ng ligtas at buhay. Naintindihan niyo? Oo naman, boss. Walang problema. Hindi naman sa pagmamagaling pero sagot ko na ang kaligtasan namin ni Andoy. May baon namang patalim eh. Palaging naroon sa sasakyan. Kaya nakakatiyak ako mahihirapan sa paglapit ang nilalang na yan. Subukan lang niya. Talagang uuwi siya ng walang ulo. Pagmamayabang ni Tonyo, ngumiti na lamang si Andoy. O siya, lumakad na kayo habang maaga pa. Mag-iingat. Huling wika ni Eddie. Ay pare, totoo ba yung sinasabi mo? Ang yabang. Akala mo naman hindi mauuna sa pagtakbo kapag nakarinig ng kaluskos. Ano ka ba, Andoy? Siyempre, kailangan nating maging bida-bida sa harapan ng bossing natin para pagkatiwalaan tayo. Pero pare, sa totoo lang, kinilabutan ako sa sinabi ko. Naku naman pati buhay natin diyado sa trabahong to. Dapat iba yung mangangatay, iba din yung taga-deliver. Sa atin lahat pinapagawa, hindi naman tumataas yung sahod. Reklamo ni Tonyo habang pinapaandar ang sasakyan. Nang nasa daan na sila, hindi pa rin ito matigil sa pagsasalita. Tahimik na nakikinig si Andoy. Nagmamasid sa daang tinatahak. Wala siyang ibang nakikita kung hindi mga kahoy, ligaw na halaman, mga kabundukan at karagatan sa magkabilang bahagi ng daan. Lumipas ang 2 oras at kalahati. Nakarating na sila sa tahanan ng suking bumibili ng karne ng baka. Matapos maipasok sa loob, nagpresenta ang may-ari ng bahay na tumuloy na muna sila sa kanila. Mga iha, dumito na muna kayo sa bahay. Dito kayo magpalipas. Delikado na sa daan. Kamakailan lang, may natagpo ang lamang loob ng tao. Hindi lang isa kung hindi 2. Nauso na naman ang takutan ngayon dito sa amin. May aswang kasi. Kahit nung unang panahon pa. Kaya ako na nakikiusap sa inyo. Dito na kayo tumuloy. Maraming salamat po pero pasensya na. Kailangan naming tumanggi. May trabaho pa kasi nag-aantay sa amin. Alam niyo naman si Boss Eddie, di ba? Ayaw ng mga taong hindi susunod sa napagkasunduan. Mag-iingat na lang po kami.
Sigurado ba kaya? Pwede ko namang sabihan si Eddie para hindi kayo mapagalitan. Ako ang nababahala sa kaligtasan niya. Hindi na ho bale, Manang. Kaya na po namin ang sarili namin. Kung may aswang man, handa kaming lumaban. Oo nga po, lalabanan namin kung sakaling may maglakas ng loob na humarang sa amin. Mauna na po kami, Manang ha. Maraming salamat po. Ay sige, mag-iingat kayo. Ay sayang naman. Sana dito na lang kayo nagpalipas ng gabi. Mag-iingat ha! Mag-iingat! Buwat sa sinabi ng matandang babae, hindi na tuloy mapakali si Tonyo. Mapapansing may pagdadalawang isip sa pagmamaneho. Andoy, marunong ka bang magmaneho? Palit nga tayo. Nanginginig ako eh. Hindi ako marunong. At saka hindi naman malamig ah. Bakit ka nanginginig? Sa aswang nga. Hindi maalis sa isip ko yung sinabi ng matanda eh. Baka mamaya may biglang lilitaw dyan sa harapan natin eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko eh. Yun lang ba? Mas delikado pala kapag ikaw ay nagbaneho. Marunong ako. Sinabi ko lang hindi kasi nakakatamad. Buwaba ka na nga, magpalit tayo. Ang tapang-tapang mo kapag nagsasalita ka, nalalaban ka sa aswang. Ngayong wala pa, nanginginig ka na. Wika ni Andoy. Nagpalit ng pwesto ang dalawa. Binilisan niya ang pagmamaneho. Kaso nga lang makaraan ang ilang sandali. Unti-unting nag-init ang tangan niyang mutya. Naging alisto siya dahil lumalakas ng lumalakas ang pag-alingasaw. Hindi nagtagal. Meron silang nadaanan. Ayan na. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Uy Andoy, bilisan mo sa pagmamaneho. May humahabol sa atin oh. Wika ni Tonyo. Nanlalaki ang mga mata habang nakatingin sa side mirror. Binilisan ni Andoy ang pagmamaneho. Subalit naabutan pa rin sila. Nakasakay sa likuran ng sasakyan ang nilalang. Sinubukan niyang ihulog ngunit malakas ang pagkakakapit nito. Patay tayo dito, Andoy. Bilisan mo sa pagmamaneho ako. Wika ni Tonyo. Takot na takot ito sa kaganapan. Nang hindi pa rin humihiwalay ang aswang, nagpalit sila ni Tonyo ng pwesto. Halika dito, ikaw magmaneho. Lalapitan ko yung aswang. Siguraduhin mo lang na nasa daan ng atensyon at tingin mo ha. Naiintindihan mo ba? Uy, nababaliw ka na ba? Anong lalapitan mo yung aswang? Andoy, delikadong nilalang yan. Hindi ka pa nakakalapit, siguradong patay ka na. Hindi pinakinggan ni Andoy si Tonyo. Alam niyang nag-aalala lamang ito pero hindi niya kayang hayaan na lamang ang aswang. Gayong gustong gusto nito na makapangbiktima. Maingat siyang lumabas. Pumunta sa likod ng sasakyan. Naroon ang nilalang. Kasalukuyang sinisinghot ang mga plastik at balde na pinaglagyan ng karne ng hayop. Meron pang mga mantsa at bakas ng dugo na dinidilaan nito. Nang mapansin ng aswang ang kanyang presensya, kagad itong sumugod pero naging mabilis si Andoy. Sinalubong ng saksak ng patalim. Ito ang ginagamit niya sa pangkatay. Sa talim nito, hindi na nakakilos ang nilalang matapos tumagos. Paulit-ulit pang sinaksak hanggang sa maputulan ng hininga. Napakapit naman ng husto si Andoy. Mas lalo pang binilisan ni Tonyo ang pagmamaneho. Biglang nahulog ang katawan ng aswang. Sa bilis naman ay hindi na kaya pang balikan. Kung hindi pa ito naubusan ng gasolina, hindi titigil sa pagpapatakbo si Tonyo. Tonyo, hindi ako mamamatay sa aswang eh. Malalagutan ako ng hininga sa bilis ng pagmamaneho mo. Mabuti na lang nakakapit ako ha. Kung hindi, sabay kaming nahulog nung nilalang na yun eh. Mag-isip ka nga.
Wika ni Andoy pagkababa ng sasakyan. Ang importante wala na yung aswang. Sinadya ko talagang bilisan yung pagmamaneho para mahulog yun. O kita mo na, nailigtas kita. Nailigtas? Paano naman? Kamuntikan mo na nga ako mapatay eh. Tapos ngayon ganyan yung sasabihin mo. Napatay ko yung aswang eh. Isipin mo kung hindi ko nagawang ihulog yung aswang, siguradong puno na ng kalmot at kagat yung katawan mo. Pero hindi nangyari dahil sa ginawa ko. Pagmamalaki ni Tonyo. Lingid sa kanyang kalaman, napatay na ni Andoy ang aswang bago pa ito mahulog. O siya, oo na. O saan tayo ngayon bibili ng gasolina? Sabi ko naman kasi sa'yo bumili na tayo kanina eh. Sarado na yung mga tindahan Gigising yan kapag ako ang bibili. Maghintay ka rito. Kakatukin ko yung tindahan na yan Namangha si Andoy. Dahil kagaya ng sinabi ni Tonyo, gumising nga ang tindera para lamang makabili siya ng gasolina. 3 litro ang binili na nakasilid pa sa bote ng soft drinks. Pagkatapos ay umalis na sila. Nakarating naman sa Katayan eksaktong 11:00 ng gabi. Sila na lang ang naroon dahil nakauwi na ang mga kasamahan sa trabaho. Si Andoy na walang tahanang uuwian, sa bodega natutulog. Inalok siya ni Tonyo na sa bahay nito makituloy. Malapit lang naman, pero umayaw dahil nahihiya. Nang nasa higaan na, hindi mapakali si Andoy kakaisip sa katawan ng aswang. Alam niyang mababang uri lamang ito ng lahi, pero may tsansa pang gamutin ang sarili para mabuhay uli. Gusto sana niyang balikan habang naroon pa sila, kaso nga lang hindi niya ginawa dahil sa pagmamaneho ni Tonyo. Kinabukasan, si Boss Eddie ang siya nagbalita tungkol sa nangyari sa kabilang bayan. May bangkay daw na natagpuan malapit sa daan. Laking pasasalamat naman ni Andoy dahil talagang natuluyan niya ang nilalang na nakalaban kagabi. Mabuti na lang at hindi kayo inabutan. Nako, delikado kapag nagkataon. Ayun, pinagtulungan ng mga taga roon ng katawan. Ang tindi daw ng amoy. Paano niyo ho nalaman, bossing? Nagpunta ho ba kayo doon? Napadaan dahil may maagang nilakad malapit doon. Akala ko nga merong banggaan eh. Maraming mga tao sa tabi ng kalsada. Tapos may mga motorsiklo at iilang sasakyan. Yung pala, may natagbo ang bangkay. Hindi na ako nakiusyoso masyado dahil nagmamadali na akong pumunta rito. Nag-aalala ako sa inyo ni Tonyo eh. Mabuti na lang ligtas kayong nakauwi. Hindi na sinabi ni Andoy ang tungkol sa nangyari sa nagdaang gabi. Wala namang nakakaalam maliban sa kanila ni Tonyo. Hindi ito dumating sa araw ng trabaho dahil binyagan ng bunso nitong anak. Naimbitahan silang mga kasama. Nagbigay din ng karne si Boss Eddie bilang handog. Pagkatapos ng trabaho sa hapon, dumiretso silang lahat sa bahay ni Tonyo. Nagkatuwaan, nag-inuman at nagkantahan. Masayang masaya sa gabing ito dahil sa dami ng handa. Meron ding inumin na inambagan na mga kasama sa trabaho. Pero hindi uminom si Andoy dahil kanina pa nagtataka sa ihip ng hangin. Tahimik lang siyang nakaupo sa sulok. Nakakunot ang noong pinagmamasdan ang bawat bisita ng binyag. Kanina pa niya napapansin ang masangsang na amoy. Hindi lang basta-basta dahil ito'y pagmamay-ari ng isang nilalang. Ang kaso nga lang nagtataka siya kung saan ito nagtatago. Uy Andoy, parang ang sama ng loob mo sa mundo ah. Nakakunot pa yung noo mo, may problema ka ba? Uminom ka na lang pare. Lahat ng problema masasagot ng alak. Sige na, inumin mo na yan.
Bumalik ka nga sa kinuupuan mo, Tonyo. Huwag mo na akong guluhin. May inaasikaso kong mahalagang bagay dito. Ang ingay mo, ang baho pa ng hininga mo. Wika ni Andoy sa katrabaho. Nangangamoy na ang hininga nito dahil sa alak. Eto naman oh, nandito tayo para magsaya, hindi para mag-isip ng problema. Ipagpabukas mo na yan. Magsaya tayo ngayon. Gusto mo bang kumanta? Tara, doon tayo sa karaoke. Ikaw, lasing ka na ha? Ang mas mabuti pa, matulog ka na lang. Gegewang-gewang ka na nga, naglalakad ka pa. Halika na, ang dami mo pang sinasabi. Alam kong maganda yung boses mo. Huwag mong itago yan, ikanta na yan, dali na. Esusa, ay, Esusa, patulugin mo nga tong asawa mo, lasing na eh. Pasensya ka na, Andoy ha. Ako nang bahala sa lasenggong yan. Wika ng asawang si Esusa. Hinila niya ito papasok ng tahanan. Nang sumapit ang 9:00, isa-isa nang umalis ang mga bisita at mga kasama nila. Pareho pang may trabaho kinabukasan kaya dapat magpahinga. Isa pa, karamihan ay lasing na. Si Andoy na merong malasakit, nagpaiwan upang tumulong sa pagliligpit ng mga gamit, lalo na ng mga tirang pagkain na pwede pang kainin sa susunod na araw. Naku, ako na dyan, Andoy. Gabi na, baka maabutan ka pa ng kung ano sa daan. Ako nang bahala dito. Maabutan ng kung ano sa daan. Aswang ba yung tinutukoy mo? Bakit? May aswang bang nakakaabot dito sa atin? Tanong ni Andoy. Maliban sa ibang lugar, hindi niya pa naririnig na merong gumagalang aswang sa kanilang sityo. Hindi mo pa alam? Si Tonyo ang nagdala ng balitang yan kagabi. May nakasalubong daw siya sa daan. Doon malapit sa may puno ng mangga. Alam mo naman, di ba? Masyadong madilim sa bahaging yun eh. Ayoko sanang maniwala kasi loko-loko tong asawa ko eh. Pero kaninang umaga, yun din yung sabi ni Manang Gloria. May napansin daw siyang kakaiba. May dumadaan daw na malaking aso. Tapos pagsapit ng madaling araw, may malaking ibon na nakita. Mukhang nauuso ata uli yung aswang dito ah. Muling pinakiramdaman ni Andoy ang paligid. Hindi na rin niya naaamoy ang umaalingaso kanina. Naisip tuloy na baka may nakihalo sa kasiyahan kanina. Mukhang may proteksyon ng aswang na yun eh. Kapag talaga nalaman ko kung sino yun, hindi ako magdadalawang isip na pugutan niya ng ulo. Wika ni Andoy. Hindi niya namalayan na narinig siya ni Esusa. Mabuti na lang at hindi gaanong malinaw ang pagkakadinig sa kanya. Nang matapos ang pagliligpit, nanghiram siya ng itak bago umalis. Sinabihan pa siya ng babae na mas mainam na naisipan niya ito dahil makakatulong para sa kanyang kaligtasan. Tumango na lamang siya at hindi na nagtagal sa lugar. Habang naglalakad pabalik ng bodega kung saan siya namamalagi, papalapit pa lang ng manggahan, kapansin-pansin na ang bulto sa ilalim nito. Naging alisto rin si Andoy dahil sa senyales na ibinigay ng tangan. Nang nasa tapat na ng mismong puno, nawala ang figurang nakatayo pero nang tumingala siya, naroon sa sanga nakalambitin. Tumalon ito sa kanyang kinalalagyan pero bago pa man magpakawala ng kalmot, inunahan niya na. Lumipas ang ilang segundo, humandusay na sa lupa ang aswang. Napatingin naman sa paligid si Andoy upang masiguro na walang ibang makakakita. Pero nang mapansing may paparating, nagmamadali siyang nagtago sa lugar.
Mga nakatira din sa malapit ang dumaan. Nang makita ang nakailatang nilalang, kaagad nilang pinagtulungan. Binugbog pa ng husto. Hindi napansin na meron itong malubang sugat buhat sa paulit-ulit niyang pagsaksak. Nang marinig na susunugin ng mga ito ang katawan na sa tingin niya'y nagkalasog-lasog na sa dami ng saksak na natamo, napanatag ang kanyang kalooban. Hinayaan na sa mga taga-baryo ang pagligpit ng bangkay. Nang masigurong tototohanin ng mga ito ang pagsunog, bumalik na ng bodega si Andoy. May tiwala naman siya sa mga lalaking iyon dahil kakilala niya ang dalawa, si Mang Nolan at Manrico, mga mag-uuling. Doon sa ulingan kinaladkad ang katawan ng aswang. Katulad ng kanyang inasahan, naging usap-usapan ang pangyayaring iyon kinabukasan. Mabuti naman ligtas na nakauwi yung lahat, no? Si Mang Nolan, pati yung kasama niya nakakita ng aswang dun sa manggahan. Buti na lang talaga, nakauwi na kayo ng mga oras na yun. Huwag na rin kayo mag-alala kasi pinatay na nila yung nilalang eh. Sinunog pa nga eh. Pagbalita ni Tonyo sa mga kasama matapos kumustahin, hindi na nakisali sa usapan si Andoy. Kagad nang pumunta sa pwesto at nagsimulang katayin ang baboy na nakatali sa haligi. Sanay na siya sa mga gawain, kung kaya't kayang pumatay ng mag-isa. Lumapit din maya-maya si Robert na siyang tutulong sa kanya sa pagtatadtad. Katulad ng ibang kasama, daig pa nito ang babae sa dami ng salita. Andoy, alam mo ba hindi na ako kampante ng manirahan dito sa lugar natin? Akalain mo, nagsimula na namang manggambala ang mga aswang. Nako, pasalamat na lang talaga kung siswertein tayo at di makasalubong o makakita ng isa. Ay nako, alam mo, Robert, mas mabuti pang gawin mo na lang yung trabaho mo. Kanina ka pa dyan pero wala ka pang nasisimulan. Kapag ikaw naabutan ni Bossing, may bawas na naman yung sahod mo. Ayaw nga no, ito nakikilos na ako. Pero ikaw ba? Hindi ka man lang ba kinakabahan? Dito ka pa naman sa bodega natutunog. Wala kang napansin na nagpaparamdam na aswang? Kapitbahay namin sabi may ibon daw siya nakita pero hindi talaga ibon. Nakakakilabot daw yung huni. Dito ba? Wala ka narinig? Ay nako, ikaw ba kailang katatahimik? Alam mo naman sa oras ng trabaho, ayoko ng maraming sinasabi. Oras ng pagtatrabaho ngayon. Hindi oras ng chismis. Malapit na ako mainis ha. Ito naman masyadong suplado, hindi naman gwapo. Mananahimik na ako. Kakainis naman to. Konting usap lang ayaw pang pagbigyan. Napailing na lamang si Andoy sa kakulitan ng kasama. Matapos matadtad ang bahagi ng baboy, dinala niya ito sa mesa ni Benjamin para mailagay sa lagayan. Saktong paglapit, nakasalubong ang taong katulad niya ay may dala ding karne. Pero ang ipinagtataka ni Andoy, umiwas ito ng tingin sa kanya. Nang maramdaman ng tangan, kinutuban na siya. Oh, bakit parang gulat na gulat ka na makita si Tinoy? Siya ang bago nating kasamahan. Magkaedad nga yata kayo eh. Kakarating lang niya dito sa Palawan. Walang matutulayan kaya namasukan bilang trabador. Tinanggap ni Bossing dahil kinukulang tayo sa dami ng gawain eh. Kailan pa siya dumating? Ngayon ko lang kasi napansin eh. Kahapon lang. Pumunta yan dun sa handaan ni Tonyo ah. Mabait na bata yan. Halata naman sa itsura, di ba? Wika ni Benjamin na hindi sinang-ayunan ni Andoy. Nawala na rin ang hinala niya sa napansin kagabi sa handaan. Yun pala, isa sa mga kasama niya ang nagmamay-ari ng samyo na umaalingasaw. Sa tingin pa ni Andoy, nakalimutan nito ang proteksyon
dahil madaling natukoy ng kanyang tangan. Pagkatapos ng sadya sa mesa ni Benjamin, bumalik siya sa kanyang pwesto, palihim na pinagmasdan ang bagong tauhan. Hanggang sa matapos ang gawain, hindi pa rin niya tinatantanan ng tingin. Nailang na ito. Nagdadalawang isip sa pagkilos. Pero dahil nauna si Tinoy sa paglabas, doon na natapos ang kanyang pagmamatyag. Hindi na rin naabutan dahil natagalan siya sa loob. Pare, si Tinoy ba saan siya tumutuloy? Ang sabi mo kasi wala siyang mauuwian eh. Hindi ko na nakita rito eh. May nahanap na bang tutulugan? Wika ni Andoy. Sa pagkakalam ko meron. Dinala ni paring Jacob sa kanila eh. May maliit na kwarto daw na paupahan malapit sa bahay niya. Doon yata tumuloy si Tinoy. Bakit mo pala natanong? Akala ko kasi dito sa bodega siya matutulog eh. Sabi mo walang matutuloyan. Meron pala. Yun lang naman. Nga pala pare, muntik kong makalimutan. Pinapatawag ka ni Boss Eddie sa opisina. Parang may iuutos ata eh. Naroon na sito nyo. Puntahan mo na. Kanina pa yung nag-aantay. Napabuntong hininga si Andoy nang maisip na may ipapatid na namang karne ang amo. Hindi naman siya makatanggi dahil naging parte na ito ng trabaho. Pero hindi kasali sa usapan noong kasagsagan ng pagpasok ng mga trabahante. Pagdating niya sa opisina, bumungad kagad ang utos ni Boss Eddie. Mabuti naman at nandito ka na. Malapit nang gumabi. Paketid muna ang 3 baboy sa bahay ni Sermando. Kailangan daw dahil bukas ang karawan ng anak niya. Kakatayin yan mamayang madaling araw kaya hiatid nyo ngayon. Huwag kayo mag-alala dahil may dagdag sahod itong serbisyo nyo sa lampas na oras ng pagtatrabaho. Wika ni Boss Eddie. May pampalubag loob pa na sinabi para hindi na tumanggi ang dalawa. Bossing, hindi ba delikado papunta dun kina Sermando? May usap-usapan, di ba? Maraming nabibiktima dun. Lahat ba yata ng lugar sa panahon ngayon delikado na eh. Kung hindi kawatan o tulisan, aswang naman. At saka hindi tayo pwedeng umindi dahil hinahabol din natin ang perang kikitain. May dagdag sahod kayong dalawa dahil dinoble ni Sermando ang bayad. Umayaw ako eh, bukas ng umaga ko sana gustong iatid. Pero gusto niya ngayong gabi dahil kakatayin daw mamayang madaling araw. Nung sinabing doble ang bayad, sasayakin pa ba natin yung pagkakataon? At isa pa, kayo ang pinili niya dahil matatapang kayo eh. May tiwala ako sa inyo. Oh, sige bossing, basta may dagdag sa sahod namin ha. Lalakad na po kami bago gabi ng tuluyan sa daan. Wika ni Tonyo. Napalaki ang ngiti dahil sa dagdag na sahod. Sumunod na lang si Andoy dahil wala nang pagpipilian. Bago sila umalis, nagulat siya dahil naglagay ng maraming patalim sa kotse si Tonyo. May karga na sila. Dinagdagan pa. Hoy, anong naisip mo? Ang dami ng kinakarga mo. Magdi-deliver lang tayo ng baboy. Hindi tayo lalaban sa gera. Papagkakamalan pa tayo niyan eh. Ibaba mo nga yan. Pare, gusto ko pang mabuhay kaya dyan lang yan. Delikado na ang panahon ngayon ha. Ilang aswang nang nabalitaan natin. Kailangan natin ng dagdag proteksyon. Pero sa palagay ko nga, yung iba hindi naman biktima ng aswang eh. Parang tao lang din yung pumapatay eh. Bahala ka na nga, halika na. Gusto ko nang makapagpahinga eh, bilisan mo na dyan. Kung makabitbit ng patalim, akala mo kung saan pupunta. Akala mo kayang gamitin, tatakbo din naman. Reklamo ni Andoy. Nauna siyang sumakay ng sasakyan. Ilang sandali pa ay lumarga na sila. Makalipas ang mahigit 2 oras, narating din ang tahanan ni Sermando
Kaso nga lang hindi na sila pinauwi dahil kulang ng mangangatay. Alam nito na pangangatay ang kanilang trabaho kaya inalok sila. Si Tonyo na nasilaw sa pera, pumayag naman kagad. Hoy, magpaawat ka naman, kailangan nating makauwi. Gusto ko makapagpahinga tapos tatanggap ka ng ibang trabaho. Iwanan kaya kita dito. Pare, pera na to oh. Tatanggihan pa ba natin? At saka bukas ka na magpahinga para isahan lang. Linggo naman bukas eh. Wala tayong pasok. Tara na! Wika ni Tonyo. Inabutan siya ng kutsilyong panghiwa. Napilitan na siyang manatili na muna dahil hindi pwedeng iwanan si Tonyo. Iisa lang ang sasakyan at baka mapagalitan ni Boss Eddie kapag nalamang mag-isa lang siyang bumalik. Doon na sila sa tahanan ni Sir Mando nagpahinga sandali. Nagising pagsapit ng madaling araw para simulan ang pagkatay ng mga baboy. Mabilis lang nilang nagawa, kaya nagpaalam na pagkatapos matanggap ang suhol. Gusto pa sanang manatili ni Tonyo upang makatulong sa pagluluto, pero kinaladkad niya pa bago pa ito magsalita. Nasuhulan ka na nga, bibida ka pa sa ibang gawain. Magpaawat ka naman, Tonyo. Halika na, umuwi na tayo. Magmaneho ka na. Ikaw talaga hindi marunong pagdating sa pera. Mayaman si Sir Mando. Kapag nakita niyang kumikilos ka, magbibigay yun. Ilang piso kagad ang nawala sa atin dahil sa pag-iinarte mo. Kung wala kang respeto sa katawan mo, respetuhin mo yung sa akin. Pagod na ako. O na, sige na, halika na. Umuwi na tayo para makapagpahinga ka na, Senyor Andoy. Habang nasa daan ng dalawa, napahinto bigla sa pagmamaneho si Tonyo sa pagharang ng isang aso. Binabangga pa ang unahan ng sasakyan. Nang makita ito ni Andoy, wala siyang pagdadalawang isip na bumaba at hinarap ang nilalang. Walang awang tinaga pero dahil nalingat sandali, napasuot sa kakawyan matapos makaladkad. Si Tonyo na nag-aalala ay napilitang bumaba para sundan siya. Hindi naman nagpatalo si Andoy. Kagad niyang tinira sa tiyan ang asong aswang. Pagkatapos ay muling tinaga sa ulo ng paulit-ulit hanggang sa bumaluktot na lamang sa lupa. Si Tonyo na naabutan siyang pinagtatataga ang nilalang. Nakisali. Ilang sandali pa hindi na ito huminga. Akala ko hindi yun aso ah. Grabe, kamunti ka na tayong madali ng aswang na to ah. Sasagasaan ko sana kanina kaso nataranta ako eh. Kaya pinahinto ko na lang yung sasakyan eh. Sana pala tinuluyan ko na lang. Mabuti naman naisipan mong bumaba ng sasakyan at tumulong. Akala ko mag-aantay ka na lang sa akin pagbalik ko eh. Hindi ko rin naman namalayan na nakababa na pala ako. Bigla na lang kumilos yung katawan ko eh. Ang importante, ligtas tayo. Grabe. Hanggang ngayon nang lalamig pa ako oh. Pero sigurado ko bang ayos lang yung bangkay na yun? May abo bang babalik sa pagkabuhay? Iba talaga yung epekto ng takot sa'yo, no? Hindi ka nakakapag-isip ng tama. Nilisa nila ang lugar. Matapos madispatcha ang bangkay ng asong aswang. Hindi na hinantay na bumalik sa katawang tao. Kagad nang sinunog dahil nagmamadali na rin. Nang makabalik ng bodega, dumiretso sa pagiga si Andoy dahil sa sobrang kapaguran. Tanghali na nang magising si Andoy. Nagulat pa nang makitang magkatabi na sila sa higaan ni Tonyo. Nasipa pa niya nang mapansing basa ang kanyang balikat dahil sa paglalaway nito. Ang laki-laki mo. Naglalaway ka pa. Napakabaho. Ilang taon ka bang hindi naghugas ng bunganga mo? Buti pa yung baboy na alaga ni Bossing. Nililinisan ng ipin eh. Ikaw tong taong baho ng bunganga mo. Wika ni Andoy.
Si Tonyo na inaantok pa ay hindi pinansin ang kanyang reklamo. Muli itong nahiga at bumalik sa pagtulog. Bumangon na si Andoy. Nagmamadaling maligo para maalis ang baho ng laway sa kanyang katawan. Nandidiri pa sa tuwing naaamoy. Pagkatapos lumabas siya ng bodega para makabili ng tinapay sa tindahan. Nagpang-abot sila ni Tinoy na kagad nag-iwas ng tingin. Sakay na hinala nitong kilos, sinundan siya hanggang sa nakarating sa tinutuluyang bahay. Bago maisara ang pintuan, humarang siya kaya napilitan nitong humarap sa kanya. Pero nasa ibang direksyon ang tingin. Kapansin-pansin ang panginginig. Ano bang kinakatakot mo sa akin na? Nagtataka ako eh. Sa tuwing magkakatinginan tayo, umiiwas ka. Natatakot ka ba sa akin? Bakit naman? Hindi naman sa ganun. Kasi basta hindi ako natatakot. Wika ni Tinoy. Natatarantang nagsasalita. Natatakot ka sa akin dahil alam mong may tangan ako na maaari kong gamitin para mapatay ka. Ganun ba? Kung mabait ka naman at mabuti, hindi kita sasaktan. Saka lang naman ako nananakit kapag inunahan o may napansin akong masamang balak. Hindi ka naman siguro ganun ano? Hindi ho. Lumuwas ako sa lugar na to dahil gusto kong lumayo sa pamilya ko. Ayokong matulad sa kanila. Ayokong... Wika nito. Sinasabayan pa ng pag-iling. Naintindihan kagad ni Andoy ang punto. Ilang beses na siyang nakasagupa ng katulad ni Tinoy. Hindi gusto ang katauhan bilang aswang na nais lamang mamuhay katulad ng ordinaryong tao. Kaso nga lang, nasa dugo niya ang pagiging aswang. Basta magpakabait ka lang. Huwag kang tumulad sa mga kalahi mo na walang patawad kung mambiktima. Hayop man o tao, walang pinipili. Ikaw ba? Nakabiktima ka na? Kagad umiling si Tinoy na tila ba takot na takot sa kanyang kausap. Sigurado kang wala Kahit isang beses lang? Kahit hayop, tao, wala talaga? Hayop meron po, pero hindi ko gusto ang nangyari. Kaya ba pinili mong magtrabaho sa katayan para hindi ka mamroblema pagdating sa pagkain mo? Tanong ni Andoy. Nang mapansin ang karne at dugo ng baboy na nakahilera sa mesa sa tabi. Tumango naman si Tinoy bilang sagot. Ayos matalino ka. O siya, alis na ako. Hindi na kita iistorbohin basta magpakabait ka. Magkakasundo tayo. At saka wag mo nga akong pinupo. Magkaedad lang tayo Nakakatanda sa pandinig. Mauna na ako. Maluwag na nakahinga si Andoy matapos na malaman na hindi kaaway si Tinoy. Para sa kanya, biktima lang din ng pagkakataon ang katulad nito. Wala namang may gusto na ipanganak na halimaw sa ating mundo. Ang naisip na lamang niya ay bantayan ang bawat kilos nito upang masita kung may babalaking masama. At dahil araw ng linggo, naisipan niyang bisitahin ng kaanak sa kabilang baryo, malapit kung saan niya nakita ang nakaparadang motorsiklo na mag-asawang aswang noong nakaraan na naghatid ng karne sa tindahan ni Aling Ising. Pagkarating niya roon, nag-intay pa siya ng maigit ilang oras dahil walang tao sa kubo na tinitirahan ng 3 katao. Ina, ama at isang matandang binata. Andoy, mabuti naman at dumalaw ka na. Ilang linggo kami nag-antay sa'yo Bakit ngayong ka lang? Maigpit ba ang amo mo? Nagmano muna si Andoy sa kanyang tsuhi na si Mang Ritoy, kapatid ng yumao niyang ama. Hindi naman sadyang marami lang hong ginagawa. Kayo po ba kamusta?
nasan po si Patring? Ikaw ang naunguhan ng kahoy, oh. Pinuno mo yung isang sako. Ang bigat ho nito, matanda na ho kayo, ah. Si Patring baka mo, nako. Ang pinsan mong yon napakatigas ng ulo. May baile sa sentro kagabi. Ayaw naming papuntahin dahil delikado. Pero dahil matigas, pumunta talaga. Pagka-uwi, maraming sugat eh. Akala namin, nabugbog na eh. Yung pala nakasalubong ng aswang at inatake. Mabuti na lang may dala siyang patalim. Nakabawi raw pero hindi natuluyan ng nilalag. Ayun, dinala ni tiya mo sa manggagamot. Baka mamayang hapon pa sila makakabalik dahil malayo yon. Naku naman talaga, oh. Saan daw po ba nakasalubong ang aswang? Bakit naman kasi aalis gayong kalat na kalat ang balita tungkol sa mga nilalang? Eto talagang si Patring. Uunahin ang kasiyahan kaysa kaligtasan. Yun na nga ang sinasabi, Andoy. Kahit yung tiya mo, kamunti ka nang sunduin siya ng latigo. Kapala, doon sa kalsada daw talaga siya sinalubong ng aswag eh. Kung makakaintay ka, si Patring mismo ang tanungin mo pagdating. Sa pagmamadala hindi ko na naitanong ang buong istorya. Dahil sa pag-aalala at kagustuhang malaman ang katotohanan buhat sa nangyari sa pinsan, napagpasya ni Andoy na doon na lamang magpalipas ng gabi. Aantay niya ang pagbabalik nito. Bandang 5:00 ng hapon nakauwi na ang dalawa. Hinatid pa ng anak ng manggagamot na pinalad makabili ng segunda manong sasakyan. Bumuti naman ang kalagayan ni Patring, pero iniinda pa rin ang pananakit at sugatang katawan. Ano? Anong resulta? Ayan kasi masuunahin ng kasiyahan kaysa sariling kaligtasan. Babae na naman ang habol mo sa baile, ano? Ikaw talaga, masyadong humahabol sa chicks. Yung edad mo, 34 na. Wala ka namang nabiktimang babae. Ay naku pinsan, kung nakasama ka lang, siguradong magdiningning yung mga mata mo. Ang daming magandang dilag sa kaliwat kanan. Ang lambot pa ng mga katawan. Ang galing gumiling. Tama na yan, may iba tayo. Nakasalubong ka raw ng aswang sa kalsada. Saan banda? At saka may ilalarawan mo ba kung anong aswang yung sumalakay sa'yo? Doon mismo sa puno eh. Akala ko may tao lang na nagpapahinga. May motorsiklo kasing nakaparada. Kako, napagod sa pagmamaneho kaya tumigil muna. Pero putik na yan. Bigla akong hinablot tapos kinalmot ako eh. Buti naalala ko yung kutsilyong dala-dala ko kaya nakalaban. Yun nga lang, napuruan ako eh. Doon sa aswang, anong masasabi mo? Baka may palatandaan kang naalala o kahit anong konting description na magtuturo na siya ang nilalang na umatake sa'yo. Ang masasabi ko lang, ang pangit talaga ng aswang. Ang baho pa. Hindi ko gusto. Puro kakalokohan eh. Seryoso nga kasi. Para naman mahanap natin kagad tapos makapagiganti. Ipagiganti mo ako, talaga ba? Ganito kasi, isang babae mahaba yung buhok. Tapos, halos pumasok pa nga sa ilong ko eh. Hindi siya katangkaran, parang hanggang baba mo ang tangkad. Tapos yung mukha niya parang makikilala kapag nakita ko. Napaisip si Andoy kung paano mahanap ang aswang na umatake sa pinsan. Hindi niya kayang palampasin ang nangyari dahil tungkulin bilang antingero, puksain ang bawat aswang at masasamang nilalang. Kundi dahil rin sina Patring na lamang ang natirang maituturing niyang pamilya. Nasasaktan siyang makitang nagdurusa ang pinsan, maging ang Chine at Shui na naiiyak sa sinapit ng anak. Nang makapaghapunan silang lahat, sinamahan niya muna si Mang Ritoy na ipasok sa silong ng kubo ang nakuwang kahoy na panggatong upang hindi maulanan kung sakaling sasama ang panahon. Naroon din sa bintana si Patring, tahimik na nakatingin. Ilang sandali pa,
Bigla itong sumigaw ng merong makita. Na alerto naman si Andoy. Aswang! Andoy! Yan yung aswang na umatake sa akin kagabi. Hindi ako pwede magkamali. Wika ni Patring habang nakaturo sa kakawian sa unahan. Nang makita ni Andoy na meron ngang aswang, nagmamadali siyang kumuha ng itak sa kusina. Sinundan ang dinaanan ng nilalang. Andoy! Andoy, nako iyo, bumalik ka dito. Hayaan mo na ang pesting aswang. Hindi naman yan makakalapit dito sa bahay. Naglagay ako ng pako. Ay nako, Andoy, pambirang bata talaga. Hayaan niyo na ho si Andoy, tatay. Hindi siya yung tipo ng tao na magpapatalo sa iisang aswang. Pinsan ko siya, kaya may tiwala ko sa kanya. Ikaw siguro ang nagsulsul sa kanya na tugisin ang aswang na umatake sa'yo. Napahamak ka na nga, Patrig. Idadamay mo pa ang pinsan mo. Wika ni Mang Ritoy. Samantala, hindi tinantanan ni Andoy ang aswang. Saan mang bahagi ng kakahuyan ito paparoon, talagang binuntutan niya hanggang sa nagawang mahuli. Kagad ng tinaga at hindi pinakitaan ng awa. Nakadaing sandali ang nilalang at binawian ng buhay. Nangisay pa matapos mapugutan ng ulo. Tangka na sana niyang lalapitan ang katawan upang masuri ng maayos nang may kumalusko sa unahan. Pagtingin niya ay may isa pang aswang. Aswang na lalaki. Sumugod ito at halatang galit na galit. Nahirapan pa siyang lumaban dahil napaka-agresibo at bilis ng atake. Pero dahil nagawa ng paraan, humandusay na rin ito matapos masaksak sa dibdib at lalamunan. Sinigurado ni Andoy na matatamaan ang aswang sa bawat saksak na gagawin. Tinignan niya pa ang sarili kung may natamo bang sugat. Alam niyang hindi yon mangyayari dahil sa tangan pero naninigurado lamang. Natigilan pa siya nang makita sa sulok ng kakahuyan ang motorsiklo. Parehong-pareho ng sasakyan ng mag-asawang nakita sa karinderya. Nang mapagtanto ang nakalabang mga aswang, hindi na siya naghinala pa. Ang galing ng pakulo ng mga to, no? Kunwari, dayo. Yung pala may masamang balak sa baryo. Ilang tao na ba ang nabiktima ng dalawang to? Sana pala noon ko na kayo pinatay eh. May nadamay patuloy kayo ngayon eh. Wika ni Andoy na may halong pagsisisi. Naganap na rin siya ng pwesto sa loob ng kakahuyan kung saan maaaring iligpit ang bangkay ng dalawa. Habang ginagawa ito ay dumating si Mang Ritoy. May dalang sulo at itak. Nag-aalalang hinahanap siya. Andoy, mabuti naman at bangkay. Eh paano mo, Andoy? Ikaw bang may gawa nito? Ano ginawa mo? Wika ni Mang Ritoy. Matapos makita ang nakahandusay na bangkay. Pairam ho ng sulo nyo. Kailangan nating sunugin ng dalawa. Mamaya biglang gumalaw eh. Walang pagdadalawang isip na inabot ng matanda ang sulo sa pamangkin. Sinunog ni Andoy ang mga bangkay. Saka lamang sila umalis ng maging abuna. Pagdating pa sa bahay, tuwang-tuwa si Patring nang mabalitaang napatay ang aswang na umatake sa kanya. Sabi ko sa'yo, tay, matapang tong pinsan ko eh. Kita mo, 2 aswang pa nga ang itinumba. Bilib na talaga ako sa'yo, Andoy. Ipinagmamalaki kita. Kasi naman sinulsulan mo. Eh paano kung napahamak si Andoy? Kapag nagkataon, sasalubungin pa ako ng yumao niyang ama sa kabilang buhay upang pagalitan kasi hindi ko binantayan ang anak niya. Ikaw naman, Ritoy, grabe ka sa reaksyon mo. Pasalamat na lang tayo ligtas si Andoy at itong anak mo ligtas din. Sa susunod talaga nagagala pa yan. Hindi na makakauwi ng bahay yan.
Sa tuwing aalis, iba't ibang problema ang hinahatid. Hindi na naawa sa mga magulang na matanda na. Nanay naman, akala ko'y pagtatanggol mo ko'y. Papagalitan din pala. Ay matutulog na nga ako. Pagsapit ng kinabukasan, bago bumalik sa trabaho si Andoy, tinignan niya muna ang pinagsunugan ng bangkay ng aswang. Walang reaksyon ng mutya, kaya nasisiguro niya na wala na nga ang mga ito. Nang makita muli ang motorsiklo, nasasayangan siyang idispatcha dahil gumagana pa naman. Naroon din ang susi at meron pang gasolina. Siya na ang gumamit nito. Gulat pa ang mga katrabaho sa bago niyang motorsiklo. Sa paglipas ng araw, hindi na gaanong nagpaparamdam ang mga aswang. May mga pagkakataon na meron pero hindi na gaanong kalala. Dahil pagkatapos ni Andoy sa pagtatrabaho sa Katayan, dumidiretso siya sa pagtugi sa mga aswang. Hindi tatantanan hanggang sa mabigyan ng karapat-dapat na parusa. Wala rin siyang naging problema kay Tinoy, ang kasamahang may lahing aswang, dahil naging maayos ang disiplina nito sa sarili na nagagawa namang mamuhay na parang ordinaryong tao. Ito pa mismo ang nanghingi ng tulong kay Andoy kapag sasapit ang oras na lalabas ang pagkaaswang. Kapag nangyayari ito, ikinukulong siya. Saka lamang papakawalan kapag nasa katinoan. Humingi na rin sila ng tulong sa mga manggagamot upang mapigilan ang paglabas ng kanyang pagkahalimaw. Minsan pa nga'y tinutulungan niya rin si Andoy sa pamumuksa na naging dahilan upang mas mapalapit sila sa isa't isa. Ito ang naging takbo ng buhay ni Andoy. Pagkatapos ng pagtatrabaho sa Katayan, ang susunod niyang kakatayin ay mga aswang.